Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po, narito tayo sa ating everyday live dito po sa Rema Fields. Kamusta po kayo? I pray po at nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Amen po. So this week po, ang topic po natin ay tungkol sa 7 benefits of salvation. So kung saan po, tinuro na po sa atin nila Pastora Trixie at ni Pastora Irish yung first 4. Ito po yung first, yung deliverance from enemies. Yung second po, mercy from God. Yung pangatlo po, justification by faith. At yung pang-apat po ay peace with God. At marami na po tayong natutunan sa apat na po na ito. Pero ngayong hapon po, hayaan po natin na samahan niyo po ako muli na pag-aralan yung pang-5 at pang-6 po na benefits patungkol po sa ating tinanggap na kaligtasan. Amen? Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin ng saglit. Tayo po lahat ay yumuko. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa oras na ito. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ng pag-aaral namin na yung mga salita, O Diyos. Banal na Espiritu, kumilos ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Salamat sa pangunawa. Salamat Lord sa understanding na ibibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Dito po sa atin, muli po ang topic po natin ay the 7 benefits of salvation. Kapag po kasing sinabing benefits or benepisyo, ito po yung makukuha mo. Ibig sabihin, may makukuha ka. Amen po. At nung tinanggap natin ang kaligtasan mula kay Jesus, meron tayong mga benefits na makukuha. Kumbaga package ng kinuha nating kaligtasan. At ang pang-5 po na benefits ng salvation o ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa Diyos ay ang holiness and righteousness. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 24, kung may mga Bible po kayo, samahan niyo po akong basahin. Sabi niya po, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Sa English po ang sabi niya, put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. At dito po sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, ang sabi niya po rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. At verse 12 sabi po niya, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Isa po sa makukuha natin kapag tinanggap natin ang salvation o ang kaligtasan na mula sa Diyos ay ang pagkakaroon po ng holiness and righteousness sa buhay po natin. Ito po yung pagkakaroon ng kabanalan at pagiging matuwid. Sabi po muli sa Ephesians chapter 4 verse 24, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Noong tinanggap po natin ang kaligtasan, kasabay po noon ay ang pagkakaroon po ng bagong buhay na may kabanalan at pagiging matuwid. Ang kabanalan po at pagiging matuwid ay nakikita po ito sa pananalita, sa pagkilos, sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mamuhay, at sa iba pa pong aspeto ng buhay natin. Naalala ko po noon, tuwing pasukan po after New Year, lagi kami pinapasulat ng teachers namin ng New Year's resolution. Kayo po ba nagsusulat din noon ng New Year's resolution? Nakailang New Year's resolution na po kayo? At ako po, bilang laging nasa harapan nakaupo, kasi find your height yung sitting arrangement namin eh. Ako po yung laging pinagko-collect ng teacher namin ng mga papel pag natatapos na. Nung time po na yon, hinanap ko po yung papel ng isa kong kaibigan. Gusto ko sanang basahin. Itong kaibigan ko po kasi na ito ay palaging nagsasabi ng mga bad words, mga pangit na salita. Kaya
isa po sa mga New Year's resolution niya, nakita ko po, nabasa ko po na di na daw siya magsasalita ng mga bad words, ng mga pangit na salita. Alam niyo po, di pa natatapos ang araw, naglalakad po kami pauwi noon, at ayun na naman siya, nagsasalita na naman siya ng mga mapapangit na salita. Alam niyo po, kahit ilang New Year's resolution pa ang isulat natin, hindi naman po tayo kayang baguhin ng mga bagay na to. Amen? Magsasawa na lang yung magbabasa or susuko na lang po yung magbabasa kasi hindi naman po nababago. Amen po? Kasi po, di ba, ang sabi sa Bible, apart from me, you can do nothing. Ang sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Nung time na sinabi ito ng Panginoon, ang sabi niya, kung malayo po tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Di natin magagawang magbago. Amen? May mga times po sa buhay natin, nung time na wala pa tayong Jesus, nung hindi pa natin tinatanggap ang kaligtasan sa buhay natin, mahirap pong magbago. Amen? Kahit napilitin natin ang sarili nating magbago, hindi natin kayang magbago. Bumabalik at bumabalik tayo sa dati nating gawa. Oo, minsan magbabago ka pero may timeline. Amen? Nung time na hindi pa natin kilala si Jesus, nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus, mahirap magpakabanal sa lahat ng bagay. Amen po? Mahirap maging matuwid sa lahat ng bagay. Mahirap lumayo o umiwas sa mga tukso. Yung kahit na alam nating mali, ay gagawin pa din nang walang pag-aalinlangan. Dire-diretso lang. Kahit alam nating mali. Amen po. Pero nung time po na tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin ang kaligtasan, nagising tayo sa katotohanan, namulat yung mga mata natin sa mga bagay na dapat at hindi dapat. Amen po. Kaya nga sabi niya po sa verse 24, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay na matuwid at banal na katulad ng sa Diyos. Kasabay po ng pagtanggap natin sa kaligtasan, binigyan po tayo ng Diyos ng bagong buhay. Buhay na matuwid at banal na katulad niya. Kunin po natin itong benepisyo na ito. Amen? Kasi sa pagkuha po natin ng mga benepisyong ito, tayo ang magbe-benefits, kaya nga benefits, hindi si Lord. Itong mga benefits na to ay binigay niya para sa atin, para maaging maayos yung ating mga buhay. Mga kapatid, dahil po sa kaligtasan na natanggap natin, ito po ang magtuturo sa atin na maging banal at matuwid sa lahat ng bagay at pagkakataon. Alam niyo po, magtataka minsan ng isang taong tumanggap ng kaligtasan. Na dati, kaya niyang gumawa ng mali, kaya niyang gumawa ng isang bagay na ikakasira niya. Pero nung tinanggap niya si Jesus, tinanggap niya ang kaligtasan, ang mga bagay na dati niyang ginagawa ay unti-unting nakakaya na niyang hindi gawin. Nakakaya na niyang iwasan. Amen po, nakakaya na niyang tanggalin sa buhay niya. Hindi na nagiging habit yung mga dati niyang ginagawa. Meron pa akong classmate noon na ini-invite sa church. Ito pong classmate ko na ito ay mahilig manood ng mga videos na, sorry po sa term, malalaswa. Mga porn videos po. Sabi po niya noon, ayaw niyang sumama sa amin sa church kasi nga po alam niya na meron siyang ganong pag-uugali. At alam po niya na yun ay kasalanan. Saka na daw siya sasama sa amin kapag naalis na niya yung ganong pag-uugali sa sarili niya. Kasi alam po niya na nakakahiya sa Diyos. Alam po niya na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, lagi namin siyang sinesharean noon hanggang sa napapayag namin siyang magsimba. At nung time po na yon, tinanggap niya si Jesus at ang kaligtasan. At isang araw po, nagkukwento siya sa amin. Nagugulat daw po siya kasi bakit daw yung mga daliri niya parang kusang gumagalaw na dinidelete na yung mga videos na nakasave sa phone niya. At yung mga mata niya at yung tenga niya ayaw nang makakita o makarinig ng mga ganong klaseng video. Nakuha po natin. Kagaya po ng sinabi sa Titus chapter 2 verse 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay.
at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Benefits ng salvation, nadidiscern po natin yung mga mali. Amen? Nadidiscern natin yung mga bagay na unholy. Merong conviction sa loob natin. Merong nagko-convict, merong conviction doon sa heart natin na kapag nalapit tayo sa bagay na ito. At dahil sa nadidiscern po natin ito at nandun yung conviction, napapanatili po natin yung pagkakaroon ng holiness at righteousness sa buhay po natin. Ito po ang panglima, yung holiness at righteousness. At ang pang-anim po, ito po yung reconciliation to God. Kapag po sinabing reconciliation, ito po yung reuniting, reunion, bringing back together again. Amen? Nag-reconcile kayo. Kumbaga, nagkabati. Dating magkahiwalay na naging magkasama na. Reconciliation. Amen? At isa din po ito sa benefits na makukuha natin sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Yung reconciled tayo sa Diyos. Amen? Yung kabati natin ang Diyos. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21, gusto ko pong i-quote sa inyo itong verse 18 to 19. Sabi po dito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sa verse 19 po ang sabi niya, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kung matatandaan po natin, ang relasyon po ng Diyos kila Adan ay sobrang lapit. Amen? Mismong bumababa pa ang Diyos para lang makipag-usap sa mga tao. Nakikipag-fellowship ang Diyos sa hardin ng Eden. Amen? Pero po nung dumating ang kasalanan, nung time na nagkasala si Adan at Eva, ito ang naging dahilan para malayo ang tao sa Diyos. Kasalanan po ang nakapagpahiwalay sa tao sa Diyos. Pero ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Paraan para maibalik yung closeness ng Diyos sa tao. Para maibalik yung pagiging malapit ng Diyos sa tao. Binigay niya si Jesus. Katulad ng nakalagay po sa John 3:16 na gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang way ng Diyos para tayong mga tao ay magkaroon ng reconciliation sa Kanya. Manumbalik yung dating relasyon na meron ang tao at ang Diyos. Sabi po muli sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Sabi po niya, hindi na kaaway. Sabi niya, hindi na. Ibig sabihin, tapos na. Noon yun at hindi na ngayon. Hindi na. Amen po. At nung time po na wala pa tayo kay Jesus, nung time na nasa kamunduhan pa tayo, nung time na nandun pa tayo sa kasalanan, tayo ay itinuring ng Diyos na kaaway. Alam po natin na ayaw ng Diyos ang kasalanan. Mabaho po sa pang-amoy ng Diyos ang kasalanan. Pero mahal na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Tayong mga makasalanan. Kaya nga niya ibinigay niya si Jesus. Pinaako niya kay Jesus ang mga kasalanan natin. Para lang maging kabati natin siya. Para lang makalapit tayo sa Kanya. Kaya noong tinanggap natin ang salvation o ang kaligtasan, isa ito sa mga benepisyo na makukuha natin. Maging malapit muli tayo sa Diyos. Maging close ulit tayo sa Diyos. Mag-reconcile muli tayo sa Diyos. At ang maganda po dito, after reconciliation, after nating maging kaibigan muli ang Diyos,
yung mga kasalanan natin ay di niya natin natandaan. Nalilimutan na ng Diyos. Di na maalala ng Diyos. Sabi niya sa verse 19, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Kasi ang nakikita na lang po ng Diyos sa atin ay yung laki ng pag-ibig niya sa ating mga tao. Amen po. 1 Corinthians chapter 13, love keeps no record of wrong. Amen po. Di na maalala ng Diyos yung mga kasalanan natin. Dahil ang nakikita na lang niya ay yung anak niya na matagal nang nalayo sa kanya. Dito naman po sa Colossians chapter 1 verse 20, sabi niya, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Sa English po, and through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Kung reconciled ang lahat ng bagay, may kapayapaan. Amen po. Ito po ang nais ng Diyos. Ang ma-enjoy natin itong mga benepisyo na ito. Kumbaga, package ito ng salvation na tinanggap po natin. Amen. So, i-close ko po sa isang kwento. Naalala niyo po yung kwento ng prodigal son. Hayaan niyo po na ma-reminisce natin yung itong kwento po na ito. May isang anak po na pagkatapos kunin ang mana niya sa kanyang ama, siya ay nagpakalayo-layo at nilustay niya ang mana na nakuha niya sa kanyang ama. Inubos niya. Ginastos ng ginastos hanggang sa naubos ito. Dumating po yung time na naghirap itong anak na ito. Kasi wala na siyang pera po eh. Ubos na yung yaman na kinuha niya sa kanyang ama. Na hanggang sa namasukan siya bilang trabahador sa isang babuyan. At sa tindi po ng kahirapan niya, halos kainin na rin niya yung punong kahoy na kinakain ng mga baboy. At naisip niya, yung mga alipin ng kanyang ama ay labis-labis ang mga pagkain. Samantalang siya ay halos mamatay na sa gutom. Naisip ng anak na ito na bumalik sa kanyang tatay at humingi ng tawad sa kanyang pagkakasala. At nung nagpa siya po siyang umuwi, nakita niya ang kanyang ama na malayo pa lang ay nakatanaw na sa kanya. Sa tindi ng awa ng ama sa kanyang anak, patakbong sinalubong ng ama ang kanyang anak at umiiyak habang hinahalikan ang kanyang anak. Humingi ng tawad itong anak sa kanyang ama sa lahat ng pagkakasala niya, pero hindi na ito mahalaga sa ama. Ang mahalaga na lang sa kanyang ama ay yung pagbabalik ng kanyang anak. Yung magkasama na muli sila ng kanyang anak. Amen? At noon nga'y binihisan siya ng pinakamagandang damit, sinuotan ng sandalyas, binigyan ng singsing, at pinakatay ang pinakamatabang guya, at sila po ay nagdiwang. Katulad po ng anak sa kwento, tayo po ay nalayo sa Diyos. Pero bawat oras, minuto, segundo, hinihintay ng Diyos ang pagbabalik po natin. Dahil ang Diyos ay palaging handang patawarin tayo at yakapin na para bang wala tayong nagawang anumang pagkakamali. Gaano man kalaki o kasama ang nagawa nating pagkakamali o kasalanan, hindi nakatingin ang Diyos sa mga bagay na ito. Kasi mga kapatid, nakatingin ang Diyos kung paano tayo babalik sa Kanya. Kung paano tayo makikipagbati sa Kanya. Kasi mga kapatid, ang pakikipagbati po ng Diyos sa atin ay matagal na. Matagal na niyang binigay yung pakikipagbati niya sa atin. Yun ay si Jesus. Kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahilan sa kasalanan. Kasi kaya nga siya naparito ay dahil sa ating mga makasalanan. Amen po. Naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga taong makasalanan. He is waiting wide open arms para yakapin tayo. Para yakapin ka, para yakapin ako. At ibalik yung dating relasyon na meron tayo sa Kanya. Reconciliation to God. Nais ng Diyos ng relationship.
close relationship, intimate relationship, kasi anak na tayo. Amen po. Katulad po ng sinabi ko kanina, enjoyin po natin itong mga benepisyo na ito. Dahil binigay ito sa atin ng Diyos para mas maging masaya, maging maayos ang buhay po natin habang nandito po tayo sa lupa. Amen po. So, yun lang po ang nais kong i-share sa inyo. Nawa po ay may natutunan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa mga benepisyong ito, Panginoon. Salamat Panginoon dahil sa kaligtasan ay natuturuan mo kaming maging banal at maging matuwid sa harapan mo, Panginoon. At dahil sa kaligtasan, Panginoon, kami inanatiling naka-reconcile sa iyo, Panginoon, na malapit sa iyo, O Diyos. Lord, dalangin namin na manatili kami sa kalooban mo at hayaan mo, Panginoon, na ma-enjoy namin ang mga benepisyo na ito na sadyang binigay mo para sa aming mga anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Siyan po at magandang hapon po muli sa inyo. God bless you po.